Huling inilabas ni Durahan ang isa sa pinakamalakas niyang alagad, si Met Alna. Small but terrible ang turing dito ni Durahan dahil sa kakayahan nitong magkontrol sa sino mang kapitan ng mga galamin nito nang hindi agad nakikita. Sa pamamagitan ni Met Alna ay sigurado na si Durahan na makukuha na nila ang Disc Stone. Habang tinitikman ni Suezo ang luto ni Golem, bigla silang inatake ng mga Black Ham upang mapag-isipan ni Met Alna kung sino ang didikitan nito sa grupo. Nang sabay-sabay na sanang aatake sa grupo ang mga Black Ham ay bigla ang mga itong pinigilan ni Venus. Mag-isa nitong kinalaban ang mga Black Ham hanggang sa umatras na ang mga ito. Natuwa naman ang grupo sa muling pagkikita nila ni Venus. Pagkatapos kasi nasabay maglaho ang Phoenix at si Mo ay ngayon lang ulit ang mga ito nagkita. Ikinwento nila kay Venus ang tungkol sa plano nilang pagpapalaya sa ama ni Holly mula sa Disc Stone, ngunit maraming masasamang halimaw ang humahadlang dahil sa hangarin ng mga iyong mapalaya ang masamang kaluluwa na nakulong din sa loob ng Disc Stone nang sa gayon ay mapagharian nila ang mundo. Maya-maya pa ay nakatulog na ang lahat maliban kina Venus at Genki na nagkwentuhan muna tungkol sa mga nangyari sa nakaraan. Sa ngayon ay naglalakbay mag-isa si Venus bilang kapalit ng pagbubuwis ni Blue Mountain ng sariling buhay para sa kanya. Sinabi naman ni Genki na hindi nag-iisa si Venus hanggang sa makaramdam na ito ng antok kaya niyaya na nitong matulog si Venus pero dahil hindi pa inaantok ay nagpaiwan na ito doon mag-isa. Doon lumitaw si Met Alna at agad na dumikit sa batok ni Venus. Pumasok ito sa kuweba at akma na sana nitong kukuhanin ang Disc Stone pero nahuli siya ni Riger kaya nagising na rin ang anim. Napansin nilang kakaiba si Venus kaya nang aatakihin na sila nito ay nag-teleport sila palabas ng kuweba. Dahil hindi sila tinitigilan nito ay naisip ni Riger na magtago sila sa kagubatan, ngunit sa gitna pala nito ay may mga gusali. Doon nila hinarap si Venus hanggang sa mapansin ni Suezo ang nakakabit sa batok nito kaya sinabi niya yun kina Genki. Sinubukan nilang alisin si Met Alna ngunit hindi sila nagtagumpay hanggang sa nang tatapusin na nito si Genki ay nagsalita si Blue Mountain sa utak ni Venus na itigil iyon at huwag magpadala sa masamang halimaw. Dahil doon ay pilit lumaban si Venus at nagawa nitong maalis si Met Alna sa kanya. Pinaligiran ng 5 si Met Alna at pinagtulungan hanggang sa mapangkot na ang katawan nito at saka lumipad palayo. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Venus sa mga ito kaya muli ay magpapatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Dahil sa muling pagkabigo ng ipinadalang alagad ay nag-iwan sina Mama Meow ng sulat kay Durahan na patuloy silang kikilos ni Gobi para makuha ang Disc Stone bagay na ikinatuwa naman nito at umaasang magkakaroon yun ng magandang resulta. Samantala, habang naghihintay na maluto ang kanilang hapunan ay nasa sabik na ang grupo na makarating sa Tobol kung saan gaganapin ang Legend Cup. Ngunit napansin nilang kinakabahan si Moki kaya pinalakas nila ang loob nito at pagkatapos ay kumain na sila. Mula sa hindi kalayuan ay pinakikinggan ni Mama Meow ang usapan nila at nagtaka ito kung bakit nila kailangang sumali sa Legend Cup. Maya-maya pa ay nakatulog na ang grupo habang naiwang gising si Moki at nag-iisip. Nilapitan siya ni Holly at doon niya sinabi na natatakot siya dahil kapag natalo siya sa Legend Cup ay hindi na nila mailigtas ang ama ni Holly. Pinayuhan ni Holly ang kaibigan na huwag masyadong mag-isip bagkus mag-focus lang at gawin ang lahat ng makakaya dahil sa ganon ay masaya na si Holly. Nabuhayan ng loob si Moki at sinabing ipapanalo niya ang Legend Cup upang mapasa kanila na ang Gaia Stone. Ngayon ay alam na nina Mama Meow kung bakit ang mga ito sasali sa Legend Cup pero sa ngayon ay uunahin muna nilang kuhanin ang Disc Stone kapag nakatulog na rin umano ang dalawa. Ngunit hindi na namalaya ng mga ito na sila pala ang nakatulog kaya nang magising ang mga ito ay wala na ang grupo. Dahil doon ay naisip ng mga ito na ipakalat na wanted ang grupo at kung sinong makakahanap sa kinaroroonan ng mga iyon ay magkakaroon ng 100,000 gintong pabuya. Kahit bata ay naging interesado dahil sa malaking halaga ng pabuya. Samantala, dahil sa sobrang init ng paglalakbay ng 7, nakaramdam na sila ng matinding uhaw hanggang sa matano nila ang isang restaurant. Magpapahinga muna sana sila doon para uminom pero sinabi ni Holly na wala na silang pera. Napansin ni Suezo na tinitingnan sila ng matanda na nasa restaurant at kumaway pa kaya pumunta sila doon. Inalok sila nito ng libreng pagtuloy doon at dinalhan pa sila ng maiinom ng batang nakakita ng litrato nila na galing kina Mama Meow. Habang umiinom ay bumaba ang bata at sinabing ininom na ng grupo ang juice na may pampatulog. Dahil doon ay tinawagan na ng matanda sina Mama Meow at ipinagbigay alam ang tungkol sa grupo. Ngunit bago niya patuloyin ang mga ito ay kinukuha muna ng matanda ang pabuya pero hindi pala yung totoo kaya inilabas nito ang dalawa niyang halimaw ngunit mabilis ang mga iyong napatalsik ni Gobi. Sunod na humarap ang bata sa mga ito at walang nagawa doon si Gobi. Dahil walang mailabas na pera ay hindi ang mga ito tinigilan ng matanda hanggang sa tumakbo na palayo ang tatlo at nagtago.
Ngunit hindi pa rin sila nakaligtas at nagawa pa silang ikulong ng dalawa at saka unti-unting pinaandar ang gusali palapit sa mga ito. Dahil doon ay isinigaw ni Mama Meow na magbabayad na siya kaya saka palang tumigil ang mga ito. Agad na nagtungo ang tatlo sa isang bangko para magnakaw pero naunahan sila ng ibang magnanakaw kaya naisip nila na agawin ang pera sa mga ito. Inabot man ng gabi pero naibigay pa rin ni Mama Meow ang halagang hinihingi ng matanda kaya itinuro na nito ang silid na kinaroroonan ng grupo. Agad na kumilos ang tatlo papunta sa itaas habang may napansin naman ang matanda na isang sobre sa lamesa. Sulat iyon ng pagpapasalamat ni Holly sa pagpapatuloy sa kanila ng libre at sinabing umalis na sila nang hindi nagpapaalam dahil tulog noon ang matanda. Kaya naman nang buksan ni Mama Meow ang pinto ay wala itong nakitang tao doon dahil kasalukuyan nang naglalakbay muli ang grupo. Bumalik sina Mama Meow kay Durahan nang hindi pa rin nakukuha ang disc stone bagay na ikinagalit ni Poison pero inawat ito ni Durahan at sinabing kung totoo nga na Gaia Stone ang premyo sa Legend Cup ay hihintayin na lang nila na mapunta rin iyon sa grupo at sa kanila sabay na kukuhanin ang dalawang bato. Nakarating na ang grupo sa Tobol kung saan gaganapin ang Legend Cup at agad na nagparehistro ang mga ito dahil bukas na ang paligsahan. Ipinaalam ng lalaki sa grupo na sina Poritoka at Most ang makakalaban sa huling tournament. Napili ni Moki na unang makalaban si Poritoka at dahil kauri iyon ni Suezo ay sinabi nitong sasanay niya si Moki. Nang mag-umpisa ang mga ito ay nasipa ng malakas ni Moki si Suezo kaya tumilapon ito sa malayo hanggang sa hindi na nila ito makita. Hinanap nila si Suezo hanggang sa makarating sila sa isang napakalaking bahay. Habang pinagmamasdan nila ang bahay ay dumating na si Suezo at kasabay niyon ang pagpapakita ni Poritoka sa kanila. Sinabi nila dito na si Moki ang makakalaban nito bukas sa paligsahan kaya natawa na lang iyon at sinabing kaya pala pinagpapraktisan ni Moki na kalabanan si Suezo na kauri niya at doon pa mismo sa teritoryo niya nang wala man lang palem. Dahil doon ay pinaalis niya ang grupo at pinayuhan pang hindi porke kauri niya si Suezo ay pareho na rin ang lakas nila bagay na ikinagalit nito. Umalis na ang grupo sa lugar at napaisip sila kung anong klaseng kapangyarihan ang meron sa mayabang na nilalang na iyon. Naisip ni Suezo na dapat ay may gawin siya kaya umalis ito at nagkunwaring may nakalimutan. Palihim na nag-teleport si Suezo sa loob ng bahay ni Poritoka at doon niya nakita ang isang silid na pinagpapraktisan nito. Sinilip niya iyon at sinabi sa sariling hindi siya aalis doon hanggat hindi niya nakikita ang tail attack ni Poritoka. Nang magsisimula na ang ensayo ay pinahinto ni Poritoka ang kalaban at saka nag-teleport papunta sa likod ni Suezo at sinabing tumuloy ito kung nais mapanood ang kanyang pag-eensayo. Dahil doon ay nagkunwari si Suezo na naliligaw at tinanong kung saan ang daan palabas pero nang dumating ang mga kasamahan ni Poritoka ay sinabi ng mga ito na hindi basta makakalabas doon si Suezo matapos nitong manghimasok sa bahay ni Poritoka. Sinubukang lituhin ni Suezo ang mga ito pero hindi iyon umubra. Samantala, abala naman ang anim sa pag-eensayo nang biglang dumating si Poritoka kasama si Suezo na walang malay. Dahil doon ay mas lalong nagalit ang grupo kaya ipinangako ni Genki na ang pagkatalo ni Poritoka bukas ang magiging ganti nila. Nang magkamalay si Suezo ay sinabi nito na nasa ulo niya kung paano gamitin ni Poritoka ang tail attack ngunit nawalan ulit ito ng malay kaya binendahan muna ni Holly ang mga sugat nito at saka nagluto ng makakain nila bagay na nagpasigla dito. Nang makakain ay bumalik na ang lakas ni Suezo kaya agad na nag-ensayo ang mga ito para malaman ni Moki kung paano umatake si Poritoka. Kinabukasan ay sabik na ang mga manunood sa pagsisimula ng paligsahan at mapapansing naroon din sina Mama Meow, Gobi at Poison para manood, nang biglang tumawag sa mga ito si Durahan upang makibalita tungkol sa paligsahan at ipinaalala nito sa tatlo ang misyon. Sa pagpasok ng grupo sa stadium ay nagulat ang mga tao dahil puno ng benda ang mga ito gayong hindi pa nga nagsisimula ang laban, habang napaisip naman si Mama Meow kung kakayanin ba ng mga itong lumaban sa ganong kondisyon. Una na nitong hinarap si Poritoka. Nung una ay tinatamaan pa si Moki ng bawat pag-atake ni Poritoka pero nang gamitin nito ang tail attack ay doon na ginamit ni Moki ang kanilang pinagpraktisang mga galaw. Tagumpay ang kanilang pagsasanay bagay na ikinatuwa ni Suezo dahil nagbunga ang kanilang paghihirap, ngunit laking gulat ng mga ito nang biglang mag-teleport si Poritoka habang ginagamit ang tail attack bagay na hindi nila napag-aralan. Gayunpaman pilit pa ring lumaban si Moki gamit ang lakas ng loob sa kabila ng panghihina nito dahil sa mga pag-atake ni Poritoka, hanggang sa magawa na nitong talunin si Poritoka sa tulong na rin ng kanyang mga kaibigan na naniniwala sa kanya. Masayang-masaya ang grupo sa pagkapanalo ni Moki. Maging si Most ay napahanga ni Moki kaya lumapit ito upang kamayan siya at sinabing gawin nila ang laban na iyon na mauuwi sa kasaysayan.
Umuwi muna sina Poison upang ibalita kay Durahan ang tungkol sa naganap na laban at sinabi nitong ang kanilang laban ay magsisimula kapag natapos na ang paligsahan kaya kailangan umano ng mga itong mag-ipon ng lakas. Samantala, natutuwa sina Genki at Suezo sapagkat nakabili sila ng masasarap na pagkain pero laking gulat ni Suezo nang malaman na para lang pala kay Moki ang lahat ng iyon, bilang ito ang mas nangangailangan ng pagkain para lumakas. Hindi pa man tuluyang nakakapagpahinga ay sumabak na agad si Moki sa pag-insayo para sa laban nila ni Most kinabukasan. Ngunit napatigil ito nang marinig ang sinabi ni Suezo na sumali si Most sa isang sparring match. Pumunta ang mga ito upang mapanood iyon at doon nila nakita kung gaano nga kalakas si Most sapagkat walang magawa dito kahit ang malalaki at bigating halimaw. Pagkatapos manood ay hindi makapaniwala ang grupo na ganoong klaseng lakas pala ang tinutukoy kay Most na halos perpekto. Nalungkot ang mga ito at hindi alam ang gagawin pero sinabi ni Moki na huwag mag-alala ang mga ito dahil pangarap niya noon pa na maging kasing lakas ni Most pero ngayon ay makakalaban niya na iyon kaya masaya siya. Dahil doon ay napawi ang lumbay sa mga ito at sinabing wala silang ibang magagawa kundi ang harapin iyon sa abot ng kanilang makakaya. Kinabukasan ay masama ang lagay ng panahon kaya inisip ng grupo na baka ipagpaliban muna ang paligsahan pero para kay Moki ay mas gusto niyang lumaban ngayon dahil kapag nawala pa ang kanyang tensyon ay baka hindi niya nakayaning lumaban. Biglang pumasok sa silid nila si Most at sinabing hanga siya sa taglay na kalakasan ni Moki, ngunit nag-aalala umano ito para dito. Ikinwento nito ang tungkol sa nakalaban niyang halimaw na tulad ni Moki noong nakaraang Legend Cup, ibinigay niyo ng buong lakas pero humantong iyon sa kamatayan. Dahil doon ay binigyan nito ng pagkakataon na umatras si Moki para mabuhay pa ito at mas maasa ang kakayahan, ngunit hindi iyon ginawa ni Moki dahil marami na umano siyang tinalong halimaw para makarating sa Legend Cup. Dahil doon ay tinanggap ni Most ang desisyon ni Moki. Maya-maya pa ay gumanda na ang panahon at inianunsyo na rin ang pagsisimula ng paligsahan. Bago magsimula ay ibinigay ng grupo ang buong tiwala nila kay Moki. Umpisa pa lang ay ilang beses nang napatalsik ni Most si Moki pero patuloy pa rin itong lumaban. Gamit ang lakas ng loob at ang Cherry Blossom Blizzard ni Moki ay nagawa nitong patalsikan si Most at doon na rin nag-umpisa na matamaan niya ito gamit ang kanyang Monte. Dahil doon ay inilabas na ni Most ang kanyang kapangyarihan na siyang muling nagpabagsak kay Moki pero dahil sa paniniwala ng kanyang mga kaibigan ay muling bumangon si Moki at buong lakas na inatake si Most gamit ang Mosama. Dahil unang beses pa lang iyong nagamit ni Moki ay malaki ang nabawas na lakas dito kaya sa huli ay nagawa pa rin siyang pabagsakin ni Most hanggang sa ito na ang itinanghal na panalo. Nang muling magkamalay si Moki ay nalungkot ito sa kanyang pagkatalo dahil hindi napasa kanila ang Gaia Stone at hindi na umano nila matutulungan ang ama ni Holly. Gayunpaman, malaki pa rin ang pasasalamat ni Holly para sa ginawa ni Moki. Samantala, upang maisakatuparan ang plano ay sinabi ni Durahan na kailangan nilang maaga kay Most ang Gaia Stone bago pa bumalik ang lakas nito. Ipinangako ni Mama Meow na makukuha nila ang bato kaya agad na kumilos ang mga ito papunta sa teritoryo ng kampyon. Ngunit kakadating pa lang nila ay nakita na agad sila ni Most bagay na ikinagulat ng mga ito. Inalam ni Most kung ano ang pakay ng tatlo kaya inamin ni Mama Meow na balak nilang kuhanin ang Gaia Stone na nakalagay sa premyo ng nanalo. Nagtaka si Most dahil iyon din ang nais makuha ni Moki kaya ito sumali sa paligsahan upang mapalaya ang ama ni Holly. Inisip ni Mama Meow na may alam si Most tungkol doon kaya isiniwalat na rin nito ang kanilang plano na buhayin muli ang masamang kaluluwa gamit ang Gaia Stone sabay takbo. Dahil doon ay nagalit sa tatlo si Durahan at sinabing siya na lang ang kikilos para makuha ang bato. Samantala, habang kumakain ang grupo ay dumating si Poritoka at sinabi sa mga ito na pumunta sa kanya ang masasamang halimaw para kuhanin ang Gaia Stone para buhayin ang masamang kaluluwa kaya pala isipan sa grupo kung sino ang pinuno ngayon ng masasamang halimaw. Biglang binasag ni Poritoka ang plaka ng kanyang pagkapanalo upang kuhanin ang Gaia Stone. Ibinigay niya ito sa grupo dahil alam umano nito na mabuti ang hangarin ng mga iyon. Itinuro din ni Most ang dambana na ipinanganak mula sa Gaia Stone at ipinahiram ang kanyang bakal na ibon para marating iyon ng grupo. Labis ang pasasalamat ng mga ito kay Most at agad na ring kumilos paalis para pumunta sa dambana. Habang nasa himpapawid ay napaisip si Suezo sa dami ng kanilang mga pinagdaanan at sinabi kay Holly na oras na maibalik nila ang ama nito ay bumalik silang lahat sa nayon bagay na sinang-ayunan naman ng dalaga. Maya-maya pa ay bigla silang inatake ni Durahan at sinabing kung nais pa nilang mabuhay ay ibigay nila ang Gaia Stone at ang Disc Stone bagay na hindi papayag ang mangyari ng mga ito. Dahil doon ay patuloy silang pinadadaplisan ng pasabog ni Durahan kaya naisip nilang alisin ang mga nagpapabigat sa bakal na ibon nang sa gayon ay makalipad sila ng mas mataas kesa kina Durahan pero nasusundan pa rin sila ng mga iyon.
Upang kahit papaano ay makaatake sila, isinama ni Golem si Suezo sa pagtalon papunta sa bakal na ibon ni Durahan at nang pasasabugan na sila ng mga iyon ay agad na nag-teleport si Suezo pabalik sa kanilang sasakyan. Inulit pa nila iyon hanggang sa sumama na rin ang tatlo para sirain ang sasakyan ni Durahan. Nagawa naman nila iyon kaya hindi na sila nasundan pa ng grupo at maya-maya pa ay nakarating na sila sa dambana. Sinimulan na nila ang pagpapalaya sa ama ni Holly. Bawat isa ay umaasa na mapagtatagumpayan nila iyon hanggang sa tuluyan nang bumalik ang ama ni Holly. Agad itong niyakap ni Holly, ngunit wala itong maalala kahit isa. Pinagpahinga muna nila ito at doon nila napag-usapan kung ano na ang gagawin nila ngayon sa Disc Stone. Tinanong ni Genki kung hindi ba nila maaaring gamitin ang natitira sa Gaia Stone upang ikulong ang masamang kaluluwa habang buhay nang bigla iyong kuhanin na malalastikong kamay ng masamang halimaw na alagad ni Durahan. Nagulat sina Genki dahil buhay pa pala ang mga ito. Pilit binabawi ni Genki ang mga bato dahil hindi umano alam ng grupo kung gaano kadelikado ang masamang kaluluwa pero sa halip ay inatake sila ng mga ito at saka umalis. Agad yung dinala ng grupo ni Durahan sa dambana at sinimulang buhayin ang masamang kaluluwa. Biglang dumating sina Genki kaya agad ang mga itong hinarap ni na Poison at Mama Meow. Sa paghaharap ng mga ito ay aksidenteng tumalsik si Poison sa kasamahan nito na naging sanhi ng pagkasira ng makina. Sinubukang atakihin ni na Riger at Moki ang liwanag pero hinigop lang yun pataas lahat ng masamang halimaw at nabuo bilang isa. Sa pag-atake nito sa grupo ay naisip ng mga ito na wala silang ibang magagawa kundi labanan iyon, kaya sinabi ni Genki kay Holly na ilayo muna nito ang ama at sila na ang bahala sa masamang halimaw. Habang naglalakad si Holly ay nakasalubong nito ang kanyang ama na sinasabing may tumatawag umano dito kaya pilit itong pinigilan ni Holly. Nagulat ang ama ni Holly nang makita ang imahe ni Mo sa masamang halimaw na iyon habang kinakalaban iyon ng anim. Unti-unting bumalik sa alaala ng ama ni Holly ang mga nangyari hanggang sa maalala na rin nito ang kanyang anak. Ipinagpatuloy lang ng grupo ang pakikipaglaban ngunit kahit anong gawing pag-atake ng mga ito ay hindi iyon tumatalab sa masamang halimaw. Doon sinabi ng ama ni Holly na kailangan niyang wasakin ang masamang kaluluwa kung iyon ang huling bagay na kailangang gawin. Hawak ang patalim ay tumakbo ang ama ni Holly palapit sa masamang halimaw kaya naglabas iyon ng ipo-ipo. Pinahirapan nito ang ama ni Holly upang kamuhian siya ni Holly at nang sa gayon ay lumakas siya. Pinayuhan ng ama ni Holly ang masamang halimaw na kung ipagpapatuloy iyon ay tuluyan na itong masasakop ng masamang kaluluwa. Hindi inintindi ng masamang halimaw ang sinabi nito bagkus pilit kinukuha ang poot at galit ni Holly. Ngunit dahil iyon nga ang kalakasan ng masamang kaluluwa ay hindi iyon kinamuhian ng mga ito kaya sinabi nito na kung ganon ay papaslangan niya ang mga ito. Biglang nagdilim ang kapaligiran hanggang sa iyon ay maging isang larangan na nilikha umano ng kasamaan ng masamang kaluluwa. Doon nila nakita na sinusubukang kuhanin ng masamang kaluluwa ang kaluluwa ni Durahan. Upang mapigilan iyon ay kailangan nilang magkaisa at gamitin ang lakas ng loob kaya muling binuo ng 5 ang Phoenix. Kinalaban nito ang masamang kaluluwa upang mapalaya si Durahan at ang mga alagad nito. Nakita ng mga ito kung paano sila iniligtas ng grupo kahit kalaban nila ang mga iyon kaya napagdesisyonan ng mga ito na tumulong sa grupo upang matalo na ang masamang kaluluwa. Gamit ang pinagsama-sama nilang lakas, sa wakas ay nagawang talunin ng Phoenix ang masamang kaluluwa. Pagkatapos yun ay bumalik na sa pagiging mabuti sina Durahan bagay na ikinatuwa ng mga ito. Maging ang ibang masamang halimaw ay bumalik na rin sa pagiging mabuti. Sa huli ay naging masaya ang lahat dahil natalo na sa wakas ang kasamaan at magkakasundo na muli ang lahat.